Ayun na nga no. And magandang araw sa inyo lahat dyan. Welcome to Lucena City. And ito yung kailang Capitol Ground. So siyempre pag Capitol Ground, merong kinalaman na dito buong probinsya ng Quezon Province. So dito matatagpuan yung kailang mga head offices, no? Yung mga provincial offices, lahat ng mga head ng mga departamento ay dito. Tsaka yung siyempre pinaka-head ng mga mayor, andito naman ang governor. So di ko alam kung saan dito yung governor's office, pero baka ito na yun. Siyempre, bakit ako piniling puntahan to dito ang Kapitolyo? Gawa nung sabi nila ay matatagpuan sa bayan, tsaka dito rin makikita ang pinakamalaking People's Park nila or Plaza, People's Plaza. Wala lang, no, walk by feet lang tayo dito. Kung ano lang makikita natin, ano lang yung mga mataan, no? Makuha ng ating camera. So ito na yun. Harap lang niya ay ang STI. May isang pa-waiting shed. Sa totoo lang, malaki naman talaga ang pagtulong ng mga public parks. May open spaces kaya nito para sa mga madlang people, no? Kung ang mga ibon kailangan ng mga kahoy para meron silang mapagpahingahan, mapatungan, mapasilungan, mapag-relax, ganun din ang mga tao. Tingnan natin ang plaza or party. So mukhang may ano na dito, no? Umabot dito yung trending viral na mga magic water ng Quiapo, ng Manila, dito sa Quezon. May nakita tayo dito, magic water, tubig lang, no? Na may yelo, tapos masarap daw siya. So ito yung park nila, harap ng Capitol. So tara, tinayin natin pasukin sa loob. Siyempre habang naglalakad tayo dito, sama ko na kayo. Plaza, kasi bawat lugar pupunta ka, tapos hihingi ka ng mga dapat puntahan kay Google, lalabas talaga lagi kasama sa listahan ang mga public parks or People's Plaza, public plaza. Kaya sige, puntahan natin. Vendors not allowed. Ano to, may entrance. Serbisyong tunay at natural. TAN. Okay, TAN yung governor siguro dito. Provincial Human Resource Management. Tagayan. No? Ano yan? Masarap yan. Tagayan, no? So, tawag dyan ay lambanog. Ang lambanog ay galing siya sa sabaw, di ba, ng niyog. So, may nakalagay dito, Social Service Building. Tapos nakalagay dyan, constructed during the administration of Willie Enverga. So, kailangan pa ba yun? Talagang kulang na lang sabihin na may utang na loob kayo, or utang na loob natin to kay Governor Willie Enverga. Kasi kung ang mga tao alam mo yun, andyan naman yan sa galing, no? Constructed. Ang tanong dyan, pera ba ni Governor Willie Enverga? Bakit niya kailangan sabihin na pinatayo sa kanyang bakit baka inangkin din ng iba, no? Baka inangkin din ng ibang governor. Kaya ayun, para sigurado, ayan nakalagay 2001 constructed during. Ayos din meron pa silang no? Sapat na oras at budget para i-okit yung pangalan. Galing. 'Di ba dapat nakalagay diyan People's Initiatives Money or People's Money or di kaya Republic of the Philippines. Okay. Quezon Convention Center. Province of Quezon. Tara, punta tayo dito. Lakad-lakad lang tayo, ha. Oo. So yung setup or style ng mga building pang westernized, no, ang design. Yung outside view or outside design. Or design, no, ng kailang mga gusali. Lang sa City Hall, layo.
Artista van, oh. Ganda ng ano nila dito, oh, service. Ganyan ang sasakyan ano, ni Kim Cho tsaka ni Angel Locsin, Artista van. Artista van. Hindi, walang limousine sa Pilipinas na. Yung mahaba, parang ano, purlon. Wala lang, no? Kung ano lang nakita natin, yan, sinasabi natin, tas para ano lang, ini-interpret ko lang kung ano yung mga nakikita ko. For example, itong park nila, yung ginastos nila dyan sa bawat letra na nakalagay na this building is conducted or constructed during the term of or during the administration of Willie Gobernador. Ayan, Governor Willie Enverga. Kung ang mga yon ay dito, yung ginastos sila doon sa pag-ukit ng mga letra na yun, kung dito na ginastos sana, yan, mas ma-appreciate pa natin kung dito na yan iginugol sa mga sirang tawag nito, hagdanan, tiles. Nakasugat din to, ha. Delikado to, maapakan, matulis yan yung edge, di ba? Sana dito nyo na lang ginugol yung oras tsaka yung budget. Perez Park, ito naman nakasulat naman Perez Park. Bakit siya sinulat Perez Park? Ito ba pera ni Perez? Sino ba si Perez? Siya ba ang may-ari ng lugar na to? Lupa niya ba to dati? At kanyang dinonate. Tapos bakit nakalagay Tayabas Capital? Ha? Hindi ko magets. Bakit Tayabas Capital nakasulat dito? Yan, Tayabas Capital. Erected. Ibig sabihin nag-aagawan dito, nag-aagawan ng mga gawa, ang mga nito, official. Tansya ko na, pili ko nag-aagawan ng dito. Mga officialis ng gaya niya nakasulat to, erected, ED, hindi pala. So nga pala, bakit yan sulat Tayabas? Tayabas Capital. Hindi naman to Tayabas, di ba? Dasina naman to. Yan ang mga nila, mga lugar. Jumali, Grial, San Narciso, Pitogo, Perez, Gunayangan, Alabat, Lucena, Padre Burgos, So sabi ko sa inyo, pag sinabing Kapitolyo, lahat yan, andyan yung mga representation ng bawat munisipyo. Katanawan, Quezon. Meron palang Quezon. Okay. Dolores, San Andres, Infanta. Ayan. Ang Infanta, narinig ko yan dahil sa bagyo, lahar. Basta marami namatay dyan. Tapos ito namang Chaong, narinig ko lang sa mga kakilala, katrabaho. Tapos ito namang Lokban, siyang pinanggalingan ng masarap daw na pumilo. Lokban. Pag sinabing Lokban, pumilo. Okay. Tapos yun, Pitogo, riri ko lang din, Padre Burgos. Yan lang, Tayabas, Pitogo, Tayabas, Lokban, Chaong, Atimunan, Sariaya, Gumaka. Yun lang yung mga ko narinig, tsaka yung Lucena. Yan yung mga alam ko lang, familiar ko na mga pangalan sa Quezon Province. Ayun, mula na din pala, taga dyan si yung si ate, pangalan nun, si Ma'am Alin, Ma'am Alin, shout out. Sa kanya ko narinig yung salitang ulaga ka ga. May utak ka ga. Ulaga ka ga. Ulaga. Yung salitang ulaga, malalalim na salita yan ng Quezon na ibig sabihin yan, parang napakabobo ng isang tao pag sabihin ulaga. Pag inilarawag kang ulaga, ibig sabihin hindi ka gumagamit ng utak, ganun, wala kang common sense initiative. So that's the word, ulaga. Polillo, yan, maganda yan. Hindi ko pa napuntahan yan, pero balak ko din puntahan. Isla kasi yan Polillo Island. Malapit na yan sa may bandang Aurora, Baler. Tama ba? Basta yan, madalas yan dinadaanan ng bagyo kasi nasa eastern part of the Philippines. Tsaka ang Quezon din pala, madalas ko siyang narinig para sa iyo mga karnaping, kidnap for ransom, mga sindikato. Basta dyan na nagkakaunsihan,
O diyan mga tapunan ng mga yun na basta takbuhan ng mga sindikato, nagkaka-entrapment, yun, nagkabarilan ng mga pulis, PDEA, o ano pa mang mga kwan. Sikat yan, Quezon Province. So kapag kayo taga Visayas and Mindanao, hindi mo masyadong binabiyahe ang bandang Calabarzon, Bicol region. So hindi mo masyadong maintindihan kung saan banda yung ano, yung Quezon Province yan. Kasi si Quezon, pag sinabi kasing Quezon, alam agad-agad maisip natin Quezon City. Napakasikat, 'di ba? So sometimes it's quite confusing talaga na may mga pangalan kapare-pareha. Gaya nito, merong Quezon, o merong Quezon City. Hindi na siya kasama sa Quezon. Ganun 'yun. Marami din Quezon sa Bukidnon, 'di ba? Municipality of Quezon, Bukidnon. Sa Palawan, no? Palawan probinsya, meron din Quezon, Palawan, di ba? Na paano, very confusing talaga yung ano, yung mga ganyang lugar. So Quezon na yata ang pinakasikat na pangalan sa lugar. Daming gumagamit. Ito yung provincial capital nila, Tayabas capital. Bakit kaya Tayabas talaga, no? Pinaguguluhan dyan, paki-comment nga dyan sa baba. So sino si Perez, bakit nakapangalan sa kanyang park? Perez Park. Ayan, Iglesia ni Cristo, astig. Walang makatapat sa ano, no, makakatapat sa kanyang disenyo. Kahit tapat pa siya ng ano, 'di ba? Tapat na siya ng Kapitolyo, 'di ba? Kapitolyo, well funded 'yan ng gobyerno, 'di ba? Pero yung structure niya, 'di ba? Di hamak na mas maganda pa din. I mean, maganda siya, maganda kasi ganun ang istruktura nga niya, lakas maka-westernize. Maka-western design. Pero di mo rin masabi, no, na maganda lang siya kasi ito maganda rin to. Dalawa sila, magkaibang postura, hugis, disenyo, magkaiba pero parehas maganda. Galing. Nga pala, bakit yata tila ano, baliktad sa mga ibang lugar? For example, Agusan, Agusan del Sur. Yung Kapitolyo ng ano, ang pinaka downtown or pinaka proper ng Agusan del Sur ay ang San Franz. So far wala syudad Agusan, Bayoga, no? Never mind. Sige, doon tayo sa ano, sa mga lugar na lang kung saan may ang Kapitolyo ay located sa kanilang pinaka capital town or capital city. For example, doon tayo sa Tagum City, 'di ba? Tagum City, ang kanilang City Hall is nasa downtown, sentro bayan. Pero ang kanilang Kapitolyo nasa barangay, malayo. So dito yung data baliktad kasi ang Kapitolyo ng Lucena ay ng Quezon Province is matatagpuan sa pinakabayan, downtown area ng Lucena City. Tapos yung kailang City Hall na siya talaga dapat ang pinaka-accessible sa mga tao ay doon situated, nakalagay sa malayong lugar, barangay. Ang galing. So parang baliktad siya. Dapat mas accessible sa mga taong bayan ng Lucena ang City Hall nila, pero yan, binaliktad, no. Mas malapit dito yung Kapitolyo. So if ever man na mayaman ang ano, di ko alam kung mayaman ba ang Quezon Province. Mahirap, basta sabi ko gana sa inyo kanina na Quezon Province, lagi ko siyang narinig as one of the poorest province, no, back then. Di ko alam ngayon. So top 5 pasok sila, yun na nga, Masbate, Quezon Province in any order, Quezon Province, Masbate, Agusan del Sur, somewhere in Maguindanao, tapos Samar. Yan. Pero maraming mahirap kung ano lang, pahirapan na ng ano. Marami. Masbate Province, or Province of Masbate, walang tubig doon na maayos, maalat ang tubig doon galing sa water pump, jetmatic, mga ganon, sa mga puso. Hirap sa tubig ang Masbate Province, saka sa kuryente laging blackout doon. Nakatira ako doon ng 3 months din dati sa Ticao Island, saka sa Masbate naman, downtown Masbate City. Mahirap doon. So legit yung survey. I mean, magre-reflect naman talaga ang kahirapan ng isang probinsya sa struktura, di ba? For example, itong Quezon Province, pasok sila sa mahirap na probinsya, pero kita mo naman, so hindi malinis, okay naman, maganda naman kahit paano. Hindi naman siya yung parang napabayaan na parang minumulto yung lugar, pero parang luma siya, parang hindi pa sila nag-renovate, may mga ano pa, lubak-lubak. Anyway, yan, wala ng tubig yung kailangan fountain. Okay lang din, at least may park din sila na mapagpahingahan. So di ako sure kung anong na bang status ngayon ng probinsya. Ito ba sapat na ba? Mayaman na ba siya? So pagandahin nyo to, mga lubak-lubak na, kinakain na siya ng nagkakaroon ng soil erosion dito. Para pala ako surveyor, no? Pwede ako pwede na akong pwede akong utusan ni President Bongbong Marcos. Gala pa inspect nga ng ng mga Kapitolyo at ng mga City Hall natin. Tingnan mo yung mga plaza,
na hindi naayos. Diba? So, yun lang. Okay naman itong mga madam mo, masukal. Okay to, nakatulong to para pag umulan, madaling matuyo ang lupa. Kasi nga may greeneries, may damuhan. So, which is okay naman. Yun lang ha. So, okay na pa siya lang ho dito. Take it or leave it. Wala na. Huwag niyong personalin yung sinabi ko. O, yun naman talaga nakikita din naman natin dito. At syempre, makapag-confirm ho dyan dito yung mga taga Lucena City. Sila yung kayo yung makapagsabi kung tama ba yung sinabi ko. O, ako ba judgmental ba o hindi, di ba? Bahala na kayo dyan. So yung yung tanong ko na lang, ang mga gobernador ba dito, mga mayor, nag-aangkinan ba ng mga gawa? Oo. Nag-aangkinan ba ng mga credits na yan? At bakit kailangan na ilagay pa yung pangalan ng for example nga, sino yon? Si Invigra. Basta yung governor na this building is constructed during the administration of, bakit? Yung gano'n, di ba? So, very sorry sa word pero yun ang tawag ni Miriam Defensor Santiago, mga ipalitiko, papugi. Yung mga mukha nilalagay sa mga proyekto nila. Sa amin sa Davao, merong ganyan yung mga Nograles family. Lahat na lang may mga mukha at pangalan. This is a project of Megs Nograles, this is the project of sino pa yun? Carlo Nograles, Prospero Boy Nograles. So, through the initiative of, di ba? So, tawag dyan mga ipalitiko. So, bakit kailangan ilagay yung mga pangalan nila? Hindi naman pera yan. Kaya nga nag-away-away si Digong tsaka si Digong tsaka si Prospero Boy. Borlis King kung tawagin. So, kaya sila nag-away-away dati dahil nga dyan sa mga Isa yan sa naungkat or na pag-usapan nilang topic na initiative. Sabi nga ni Tatay Digong, dati talaga akala ko normal lang yung yung ganyang bagay na ipapangalan sa isang politiko ang isang establishment and infrastructure, no? Yung mga gym, mga daanan, waiting shed, for example, Imelda Pape, no? Lahat nakasulat na kanyang pangalan sa may Bicol. Luistro hindi, Villafuerte. So akala ko dati normal lang yan, not until na si Tatay Digong nagsalita tungkol dyan nung time na yun na yun nga may kasalang hidwaan ni Carlo Prospero Boy Nograles. Sabi na Tatay Digong, bakit mo ilagay yung pangalan mo dyan at muka? Bakit mo sabihin through the initiative of Prospero Boy Nograles? Bakit? Ikaw ba, pera mo ba yan? Initiative mo ibig sabihin pera mo. Wala nang nag-utos sa'yo, wala nang nasabi sa'yo na gumawa ka ng ganyang proyekto. So nag-initiative ka na lang, no? Through your initiative, dahil may initiative ka ng tao, kumuha ka ng pera sa bulsa mo at pinagawa mo tulay, gym, footbridge at kung ano pa mga proyekto na nandyan yung pangalan mo nakakabit, nakadikit. So, ipalitiko ka pala So, yan sabi ni Tatay Digong. Mga Duterte, syempre, wala ka ba kitang doon Duterte na nakasulat sa mga pader. I mean, sa mga gym. Bakit walang ganun kasi may delikadisa ang mga Duterte family. Ito na pala si Perez. Nakita na natin. Philemon E. Perez. So, sino ba siya? Hindi ko na siya i-google kaya nang bahala dyan. Sige lang, gagawa naman ako ng video tungkol sa Quezon Province. Na, syempre, yung ating source of information galing din sa Wikipedia. Google hindi naman natin din pwede i-discredit yun, i-disregard yung Google, Wikipedia kasi yan sila, nagagather din yan sila ng ng mga updates sa mga lugar. Tapos yun, indicated yung mga petsa kung kailan huli nilang nakita yung information. For example, mayor, di ba? Nagbabago yan. So updated and updated sinasabi nila. So ibig sabihin in some point may credibility talaga ang Wikipedia. O nga pala, every city or province meron talaga yung representation, no? Or parang mga bagay-bagay kung saan sila nakikilala. For example, Davao City known for durian, for its tasty and very yummy durian. Pomelo, mangosteen, lanzones. So lahat na, pangkalahatan, halos lahat na yan prutas except dragon fruit, no? Hindi pa masyadong marami ang dragon fruit sa Davao. Pero sige, na lang tayo, sa pinaka na lang, durian and cacao. Pero hindi rin masasabing cacao, no? Kasi chocolate, kasi hindi naman talaga din alam ng mga maraming Pilipino na may tsokolate sa Davao, na may na chocolate capital pala ang Davao. So na lang, durian na lang talaga. Pomelo, marami nang pomelo So itong prutas na to, panigurado ito lokban. 'Di ba? Kasi ang niyog, di naman ganito ang itsura ng niyog, 'di ba? Hindi naman ganoon ka well rounded ang niyog. May may mga pa-edge. So ito lokban, panigurado siya. Okay, lokban. Kasi kulay green. Kasi ang niyog kulay kulay lahing. Ano bang lahing? Laya, no?
So pag niyog yan, lahing laya. O pag buko naman, green, yes, buko is green. Pero hindi naman binabaratan ang buko ng paganyan, di ba? So pubilo. Lokban, yan na siguro yon. Lokban, Quezon. So di ko alam kung mayroon pa ibang party dito, pero baka ito na yung pinaka ano no. Ito yung Governor's Palace siguro, if I'm not mistaken. Oh, ganda ng ano, oh, naka-gate talaga sila, no? Gated. Tama, ito na yun. Aba, grabe yung ano, oh, maximum security. New Era University. Pero di ako sure ha, baka ito na yun. Ito yung Governor's Palace. Kasi makita mo sa Google Map, di ba? Iba yung Capitolio, iba rin yung Governor's Palace. Bangko Sentral pala, oh, di ba? Punta tinan ko talaga, Bangko Sentral. So, ibig sabihin, malaki ang deposit ng malaki ang contribution, malaki ang deposito ng Quezon Province kasi Lucena kasi nilagyan ng ano, Bangko Sentral. Di ba hindi naman lahat talaga, di ba, ng ano, mga city / probinsya mayroong Bangko Sentral. Malaki ano, remittance ng probinsya / syudad ng Lucena and Quezon Province. Yun lang, lakarat na ng ano, pauwi na tayo, pabalik na tayo ng kahit saan, no, somewhere malapit sa mga bus station para makapag Laguna tayo, makapag San Pablo sana, no, sana kaya pa na ang oras natin. So yun na yung Capitol Park, tapos City Hall, and yun, balik na tayo sa Manila. Pero yun na nga, sana makadaan tayo ng San Pablo, yung mahal ko eh. Kasi di ako nakatira ng San Pablo, pero nung nalahar kami, nung sumabog yung Bulkang Taal, so dyan kami nag-relocate, evacuate. I think nasa mga ilang buwan yun. Isang buwan? Ay hindi, isang buwan, mga isang linggo lang. Oo. So doon ako nakikitulog sa bahay ng aking manager. So yun ha, lakad na tayo dito sa mga taga Lucena na hindi pa nakauwi na matagal. Itong video na to ay aalay ko sa inyo. Kumbaga ang gagawin natin, just walk lang, tapos talk, ganon. Anything under the sun, pwede pag-usapan, lahat na makikita. So yan na siguro ha, bali i-off ko na to. So yun, Capitolio, Quezon Province.